Tatlong batang babae ang kabilang sa mga nasawi sa pagguho ng lupa sa Pantukan sa Compostela Valley. Kinilala mga magkakapatid na biktimang sina Ivy, Sheila May at Bea Tolentino. Nasa punerarya na ang 13 bata. Ay sa kanilang kaanak, umalis daw ang ama ng mga bata kagabi kaya wala raw silang kasamang nakatatanda sa bahay nila nang maganap ang landslide. Kabilang naman sa mga nawawala, ang isa pang nakababatang kapatid ng mga Tolentino. Ilang beses nang nagka-landslide sa lalawigan ng Compostela Valley. Wala pa ngang isang taon nang huling gumuho rin ang lupa sa bayan ng Pantukan. Nakatutok si Sherry Ann Torres. Ang pagdinilay ng mga Pilipino Biyernes Santo noong isang taon, ginimbal na isang malagim na trahedya. Alas 12:30 na madaling araw, kasarapan ng pagtulog ng mga residente nang gumuho ang bahagi ng bundok sa barangay Kingking sa bayan ng Pantukan dahil sa mga pag-uulan. 14 ang kumpirmadong patay. Agad ipinag-utos na sapilitang lumikas ang tinatayang 30 pamilya sa iba pang bahagi ng barangay. Ilang araw nga lang matapos ang landslide, may mga bagong bitak pang nadiskubre sa iba pang bahagi ng bundok. May 2009 sa barangay Napnapan kung saan muli nagka-landslide kanina, nagulantang ang mga residente sa malakas na ingay mula sa bundok. Ang 2 araw na pag-uulan sa lugar nagresulta sa pagguho ng lupa. Ang landslide, sinabayan pa raw ng buhawi. Pahirapan tuloy ang retrieval operations. Nabaon kasi ng husto sa lupa ang mga biktima. Mahigit 20 ang nasawi. Karamihan, mga minero sa lugar. 2 magkasunod na landslide naman ang naranasan sa poblasyon Masara sa bayan ng Mako mahigit 3 taon na nakalilipas. Nangyari ang pagguho malapit sa isang minahan. 24 ang nasawi, mahigit 30 naman ang sugatan. 5 metrong haba ng bitak ang nakita sa bundok sa Masara. Kaya ang mga residente agad inilikas lalo't patuloy ang pag-ulan doon noon. Ilang buwan lang matapos, 6 ang nasawi sa 2 magkahiwalay na pagguho ng lupa sa bayan ng Moncayo. Batay sa pagsusuri noon ng Mines and Geosciences Bureau, halos lahat ng mga bayan sa Compostela Valley ay may landslide-prone barangays. Ang mga bayan ng Moncayo, Mako at Pantukan ang may pinakamaraming lugar na tinukoy ng mga eksperto na namemeligro sa landslide. Sherry Ann Torres, nakatutok, 24 oras. Matapos ang landslide noong isang taon sa bayan ng Pantukan, binalaan na raw ang mga kalapit na barangay na posibleng gumuho rin ang lupa doon. Malaking bahagi kasi ng bayan ang itinuturing na landslide prone o nanganganib sa pagguho. At kahit pinagbawal na ang walang haba sa pagmimina sa naturang bayan, hindi pa rin ito lubusang naipatutupad. Nakatutok si Julius Segovia. Sa tipo ng kabundukan sa Compostela Valley, ayon sa Mines and Geosciences Bureau MGB ng DNR, malaking panganib talaga ang landslide sa lugar. Sa geohazard mapping ng MGB, kulay pula ang malaking bahagi ng Pantukan. May kita niyong kulay ng geohazard map namin, kulay pula. Ang ibig sabihin ng pula, lahat yan ay landslide prone area. So dapat sa lugar na yan, wala dapat namamahay dyan. Noong isang taon lang, nagkaroon din ng pagguho ng lupa sa Purok Panganason, Barangay Kingkin sa bayan din ng Pantukan. Sa tala ng MGB, 21 tao ang nasawi at 15 iba pa ang nasaktan. Base naman sa datos ng NDRRMC, 14 ang patay. Magkatabi lang ang Barangay Kingkin at Barangay Napnapan kung saan naganap ang landslide ngayon. Kaya kasama raw sa binalaan noon na anumang oras ay posibleng gumuhong muli ang lupa roon. Yung lugar na yan ay landslide area at dapat ay palikasin na yung mga tao dahil anytime posibleng magkaroon ng landslide. Kailangan yung mga kababayan natin maniwala sa mga notisya natin. Hindi raw maulan kanina sa lugar, pero sabi nga ng MGB, hindi na raw kailangan pa ng ulan para gumuho ang lupa, pero hindi pinakinggan ang kanilang babala. Sa katunayan, ayon sa isang geologist, dumami pa raw ng dumami ang mga tao sa Pantukan dahil sa small-scale mining. Naubos din daw ang mga puno na ginamit sa pagmimina, paggawa ng bahay at panggatong. Kasi may mga personal interest, doon nila kinukuha ang kabuhayan nila kasi nagmimina sila ng ginto, hindi mo sila mapaalis. Tapos at the same time, maraming nakikinabang. Hindi lang siyempre yung mga pamilya nandun, kundi yung mga negosyante, tapos yung ano. So, ang point dito is kailangan may enough courage ang mga political leaders to finally say
hindi pwede. Ayon sa MGB, kumilos naman daw ang provincial government. Nung huling bahagi ng 2011, naglabas ito ng ordinansa na nagbabawal na raw sa pagmimina kung saan-saan ng small-scale miners. Pahihintulutan lang sila sa minahang bayan. Ang kaso, nasa transition period pa raw kaya hindi pa talaga na ipapatupad ang ordinansa. Samantala, iniutos na ng Malacanang ang agarang paglikas ng mga natitira pang residente roon. Makikipagpulong din daw si Pangulong Aquino sa Climate Change Commission para talakayin ang geohazard mapping. At huli, tsak na may mananagot daw sa naganap na landslide. We conduct an investigation. We identify the accountability. We identify the liability. And if they fall within the liabilities, then we should enforce the punitive sanctions. Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Sa lagay naman po ng panahon, tuluyan na pong nalusaw ang low pressure area na huling namataan sa bahagi ng General Santos City kahapon. Pero sa taya ng Pag-asa, magiging makulimlim pa rin po na may kalat-kalat na pag-ulan sa katimugang Luzon at Visayas, bunsod ng tail end ng cold front. Asahan din daw ang pag-ulan sa Mindanao dahil naman sa tinatawag na wind convergence o ang pagsasalubong ng hangin mula sa iba't ibang direksyon. Paalala pa rin ng Pag-asa, ang maulang panahon ay maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Wala namang iba pang namumuong sama ng panahon na namomonitor ang Pag-asa. Ang pagsalubong sa taong 2012 na raw ang pinakamadugong salubong sa bagong taon. Ayon po yan sa Department of Health. 4 na ang naitalang patay habang lampas 1,000 naman ang sugatan. Nakatutok si Lala Roque. Bakas pa sa mukha ng kaanak ni Ramil Pilada ang takot at kalungkutan ng makapanayam ng GMA News sa Barangay San Pedro, Bagabag, Nueva Vizcaya. Namatay ang 22 taong gulang na si Ramil matapos masabugan ng paputok habang sinasalubong ang bagong taon. Pumalpak daw ang malakas na paputok at tumama sa tiyan ni Ramil habang nagkakasiyahan sa compound ng amo nito. Tumanggi magbigay ng pahayag ang amo niya. Sabi po yung kasi yung bombshell daw po. Sa baba raw po sumuputok yung bombshell. Si Ramil ang lumalabas na ikatlo sa pumanaw ngayong taon dahil sa paputok. May isang batang namatay naman matapos tamaan ng ligaw na bala. Kaya sa kabuuan, 4 ang patay sa pagsalubong sa taong 2012. Ayon sa DOH, ngayon lang sila nakapagtalang may namatay, hindi dahil lamang sa tetano, kundi dahil mismo sa tindi ng pinsalang natamo mula sa mga paputok. Dahil dito, tinaguri ang deadliest New Year ang pagsalubong natin sa 2012. Itong deadliest sa tala namin sa kasaysayan sapagkat wala naman dapat mamatay sa paputok. Bukod kasi sa 4 na nasawi, umabot na rin sa 1,004 ang sugatan sa pagsalubong sa bagong taon. 770 rito dahil sa mga paputok. 29 naman ang biktima ng ligaw na bala at 5 ay dahil sa nakainom o nakakain ng paputok. Lumagpas na ito sa naitalang kaso noong nakarang taon na 1,000. Isinisi ito ng DOH sa mga naglalabasang malalakas na paputok. Mas mapanganib ang mga naging paputok nitong huling 5 taon. Dahil sa kompetisyon, mas mabenta kasi mas malakas. Bukas ang huling araw ng monitoring ng DOH sa mga biktima ng paputok. Inaasahan na rin daw nila na madaragdagan pa ang listahan ng mga biktima. Lala Roque, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Tuloy-tuloy ang ating balitaan dito sa 24 Oras at ngayong gabi muli nating makakasama ang kapuso nating si Ivan Mayrina. Ivan? Salamat, Mel. Arestado ang isang lalaki na hinihinalang miyembro ng isang grupo na ang modus ay magbayad ng peking pera sa mga sari-sari store. Si Oscar Oida, Naka-Alerto 24. Babala sa mga may-ari ng sari-sari store. May mga gumagala o manong grupo ngayon na gumagamit ng peking pera pambili sa mga tindahan. Yan ang nidiskubre ng otoridad matapos maaresto ang isang Edong Agal ng mambiktima umuno ng ilang tindahan sa Ali East, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Ngayon, yung yung tindahan na binili na may-ari, ginanon niya raw yung pera. Hindi raw bumuka, kaya nagduda siya. Sinundan ngayon po ng may-ari ng tindahan. Nagkataon po nandun yung tanod. Hindi na umano nagmaang-maangan pa ang suspect ng mahuli ng mga taga-barangay. Modus umano ng grupo na bumili ng maliliit na bagay sa mga tindahan gamit ang mga peking 100 at 200 pisong papel. Ang sukli, pagpaparti-partihan na raw ng mga ito.
Sabi niya sa amin kanina, tinanong namin kung saan niya kinuha, saan galing yung perang yun. Kasunduan daw niya kinuha yun. Sabi ko, paanong usapan niyo dyan? Yun nga, sabi niya, 40 ron sa kinunan niya, 60 sa kanya. Pero nang tanungin na ng mga miyembro ng media, iba na ang kwento ng suspect. Hindi raw niya alam kung saan ang galing ang mga peking pera. Pinambayad lang daw ito sa kanya. Isang piraso lang yung nagataw na doon ko lang nalaman na piki pala yun. Nay! Saan mo nakuha yun? Nay! Hindi ko nga alam kung saan ko nakuha yun. Paalala ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang tunay na pera ay matibay at medyo magaspang. Obserbahan din daw ang security thread at fiber. Dapat malinaw at detalyado ang maliit na guhit na bumubuo sa mga larawan sa pera. Ang mga bagong disenyong pera naman, may mga watermark. Nagpapalit din ng kulay ang 1,000 at 500 pesos. Oscar Oida, naka-alerto, 24.